pagkatapos sakupin ang Crimea noong 2014. Ayon kay Pangulong Vladimir Putin, mananatiling bahagi ng Rusya ang peninsula magpakailanman. Ngunit makalipas ang 12 taon at parang lalong imposible para matupad ni Putin ang pangakong iyon. Habang lumalakas ang mga pag-atake ng malalayuang drone at misil ng Ukraine sa reyon, pinuputol ang mga ruta ng supply nito at inilulubog ang peninsula sa isang hindi pa nararanasang krisis. Mas mahina na ang kontrol ng Rusya sa Crimea kaysa dati. Sa katunayan, maaaring opisyal ng sumuko si Putin sa anumang pag-asang mapanatili ang reyon. At pinatutunayan ito ng mga kilos ng sarili niyang mga tao. Para sa mga historiador, hindi na nakakagulat ang mga ito. Ilang makapangyarihang bansa ang nagkontrol sa tangway ng Crimea sa pagdaan ng panahon, pero wala sa kanila ang napanatili ito magpakailanman. Ang pinakaunang naitalang pananakop sa rehiyon ay naganap pa noong 513 BCE. Noong panahong yon, pinamunuan ni Darius ang una ang Imperyong Persian. Naglunsad ng isang malaking kampanya sa rehiyon. Sa paglipas ng mga siglo, napunta ang kontrol sa mga Griego at Romano, pati ang Imperyong Bizantino. Dumating ang unang malaking pagkubkob sa Crimea noong ika-14 na siglo. Nang pinuntirya ng mga puwersang Mongol ng Golden Horde ang lungsod ng Kaffa na kontrolado ng mga Genoese na kilala ngayon bilang Pidosya. Pinalibutan at inatake ng mga Mongol ang lungsod mula 1,343 hanggang 1,346 hanggang sa sila ay dumanas ng malawakang pagkalat ng bubonic plague. Ayaw nilang itigil ang pagkubkob at umuwi. Sa halip, ginawa ng mga sumasalakay ang isa sa unang halimbawa ng digmaang biyolohikal sa mundo. Ipinukol nila ang mga bangkay na may salot sa lungsod. Kaya napilitang tumakas ang mga Genoese at kumalat ang Black Death sa Mediterranean at iba pang lugar. Sa mga sumunod na siglo, maraming pagkubkob, pananakop at matatapang, ngunit sa huli bigong, mga desperadong pagtatangka ang naranasan ng Crimea. Halimbawa, nagkaroon ng maalamat na pagkubkob sa Sebastopol na naganap noong digmaang Crimea at tumagal ng halos isang taon, mula Oktubre 1854 hanggang Setyembre 1855. Kasama dito ang koalisyon ng alyadong bansa tulad ng Britanya at Pransya, ang Imperyong Ottoman at Sardinia. Pinalilibutan at binobomba ang lungsod na sinubukang ipagtanggol ng mga Ruso sa pamamagitan ng pagtatayo ng malawak na hanay ng mga bastyon sa palibot nito. Kahit na ang sakit, lamig at gutom ay nagpahina sa mga puwersa ng alyado, nagwagi pa rin sila sa huli at napilitang tumakas ang mga natirang Ruso. Noong 1920, naging base ng anti-Bolshevik puting hukbo ang Crimea sa digmaang sibil sa Rusya. Tinangka ng natitirang puwersa na ipagtanggol ang Perekop Isthmus, makitid na lupang nag-uugnay sa peninsula at mainland laban sa pulang hukbo. Nagtagumpay silang makakuha ng sapat na oras para makalikas ang humigit kumulang 150,000 sundalo at sibilyan sa dagat patungong Istanbul. Ngunit sa huli ay bumigay rin sila sa tindi ng lakas ng kalaban. Ang ikalawang digmaang pandaigdig ay nagbigay sa atin ng isa pang halimbawa kung paano, sa halip na maging isang hindi mapasok na kuta, ang Crimea ay isa sa pinakamahirap na lugar sa mundo na mapanatili sa ilalim ng kontrol. Noong 1941, habang pinutol ng Axis ang mga rutang lupa papuntang tangway ng Crimea, umatras ang mga sundalong Sobyet patungo sa daungang lungsod ng Sevastopol. Maraming beses nabigo ang mga Aleman sa kupin ng lungsod sa huling mga buwan ng taon bago magtipon ng malaking puwersa at bumbahin ang Sevastopol gamit ang mabibigat na kanyon sa Riles at Luftwaffe na pambobomba. Noong Hulyo 1942, halos bumagsak na ang depensa ng mga Sobyet na nagdulot ng 10,000 sundalo na napatay o nabihag at nasakop ng Axis ang Crimea. Pagkalipas lang ng ilang taon, noong 1944, muling nakuha ng mga Sobyet ang kontrol at ginaya ang estratehiya ng mga Nazi. Pinutol muna ang rutang panlupa ng hukbong Aleman bago tinutukan ng matitinding pambobomba ang Sevastopol. Bagamat magkakaiba ang mga detalye, marami sa mga halimbawang ito ang nagpapakita ng likas na mga hamon sa pagpapanatili ng kontrol sa isang lugar, tulad ng Crimea. Ang mga hamon ay nauuwi rin sa isang simpleng bagay. Isang bagay na kahit pinakamakapangyarihan at pinakamayamang bansa ay di kayang kontrolin. Heograpya. Ang heograpiya ng Crimea ang pinakamalakas at pinakamahina nitong aspeto. Natural itong napapaligiran ng malalawak na anyong tubig sa silangan, kanluran at timog. Ibig sabihin din ito na limitado lang ang daan sa lupa. Sa libu-libong taon, tanging sa Hilaga lang pwedeng pumasok o lumabas ng Crimea sa lupa. Dumadaan sa mga timog na rehiyon ng Ukraine. Kahit mayaman sa likas na yaman ang tangway, hindi ito sapat sa sarili. Ang sinumang kapangyarihang gustong kontrolin ito ay kailangang magdala ng pagkain, gasolina, tubig at iba pang supply sa rehiyon. Iyan ang susi, ang mga linya ng supply. Sa maraming pagkakataon sa kasaysayan, pinutol ng mga mananakop ang mga linyang iyon para hindi makontrol ng kalaban ang Crimea. Kapag nawala na ang pagkain at gasolina, konting oras na lang bago mapilitang sumuko o umatras ang mga mananakop. Madalas na nating nakikita ang ganitong eksena. Paulit-ulit, nauna ang pagkakabukod ng tangway bago natalo ang mga tagapagtanggol nito. Walang saysay, kahit gaano kataas ang pader ng kanilang kuta. Ilang mga depensa man ang itinayo nila,
ilang mga trinsera ang hinukay nila o mga bunker na ginawa nila o gaano man sila kagaling lumaban sa mga malapit na sumasalakay. Palagi silang mapipilitang sumuko sa huli kapag naubusan na sila ng mga supply. Ang mga aral na kasaysayan ay nananatiling totoo ngayon. Pagkatapos iangkin ang kontrol sa Crimea, naniniwala si Putin na tapos na ang pinakamahirap na bahagi. Sa totoo lang, nagsisimula pa lang ito. Hindi naman talaga naging mahirap kunin ng peninsula. Ang hamon ay mapanatili ito. Mukhang naintindihan ito ni Putin at malamang na naapektuhan siya ng mga makasaysayang pangyayari sa utos niyang ipatayo ang Kerch Strait Bridge. Ang 12 milya, 19 na kilometro, na proyektong nagkakahalaga ng halos 4 na bilyong dolyar ay nagdugtong sa silangang Crimea at mainland Russia. Nagbukas ng bagong daanan papasok at palabas ng peninsula. Nang ipagutos niya ang malawakang pagsalakay sa Ukraine noong 2022, pinagtagtuunan din ni Putin ng pansin ang mga pangunahing reyon na kailangan niyang makuha para ganap na makontrol ang tinatawag na rutang panlupa na nag-uugnay sa Russia at Crimea, kabilang ang Donetsk, Zaporizhia at Kherson. Malinaw ang lohika. Kung hawak ni Putin ang mga lugar sa paligid ng Crimea, walang paraan para sa kalaban, maging Ukraine o NATO man. Putulin ang mga linya ng supply at ihiwalay ang rehiyon. Kahit paano, ganun ang tila. Pagkatapos, nakahanap ang Ukraine ng bagong estratehiya. Isang estratehiya na nagbigay daan dito na putulin ang koneksyon ng Crimea nang hindi na kailangang kontrolin ang mga lugar tulad ng Kherson o Zaporizhia. Isang estratehiya nagpakita bilang kampanyang Middle Strike na nagsimula nung unang bahagi ng Abril 2026. Kasama rito ang paggamit ng Ukraine ng one-way attack drone para targetin ang mga rutang pang-transportasyon at mga sentrong lohistikal ng Russia para suplayan ang Crimea. Simula ng kampanya, dumami ang mga pag-atake sa military logistics ng Kremlin sa mga sinakop na reyon ng Ukraine, lalo na sa Novorossiya Highway, ang pangunahing kalsadang nag-uugnay mula internasyonal na hangganan patungong Crimea at matagal ng pangunahing ruta. Dito umaasa ang Russia sa pagdala ng tropa, kagamitan, pagkain at gasolina papuntang peninsula. Tinawag na ngayon ng mga sundalong Ruso at military blogger ang highway na yon bilang Highway of Death dahil sa matinding drone strike ng Ukraine na nag-iwan ng mga truck na nagliliyab at mga konvoy na wasak. Tinututukan ng Ukraine ang pagputol ng lahat ng koneksyon sa peninsula. Paulit-ulit na inaatake at binabantaan ang tulay ng Kerch Strait habang sinisira rin ang mga railway ferry ng Russia at Shadow Fleet na barkong patungong Crimea. Sa halip na maglunsad ng magastos na opensibang panlupa na posibleng magdulot ng malaking pagkalugi at magpahina sa Ukraine sa ibang bahagi ng labanan sa buong linya ng harapan. Sa halip, matalinong ginamit ng mga puwersa ng Kiev ang kanilang patuloy na lumalaking hukbo ng mga drone upang gawing pinakamahirap para sa Russia na magpadala ng supply o magpadala ng dagdag na puwersa sa Crimea. Maaring hindi ito agad halata, pero gaya ng sinabi kamakailan ni retiradong opisyal ng hukbong katihan ng Estados Unidos na si General Ben Hodges sa isang panayam sa Global Gambit. Sa totoo lang, klasikong taktika ito ng pagkubkob. Sabi ni Hodges, layunin ng Ukraine na ihiwalay ang peninsula sa pamamagitan ng pag-atake sa infrastruktura ng transportasyon na inaasahan nito. Dahil dito, sinabi ng dating Commanding General ng United States Army Europe na maraming tao ang umaalis. Hindi lang mga dismayadong bakasyonista, pati ilang opisyal ng gobyerno at iba pa ay napapansin na nagiging bitag ang Crimea at sinusubukang umalis. Sabi ng isang opisyal ng Russia, tila tinanggap na ni Putin na wala na sa kanyang kontrol ang peninsula. Pero bago natin pag-usapan ng sinabi, pinapanood mo ang Palabas Militar. Kung hindi ka pa nakasubscribe, na yun na ang pagkakataon. Habang hindi pa kinikilala ni Putin sa publiko ang krisis sa Crimea, patuloy na umaasa ang Kremlin sa propaganda para paliitin ang issue. Ekonomistang ipinanganak sa Moscow, si Igor Lipset. Naniniwala si Igor Lipset na nagpapatupad na ang Pangulo ng Russia ng planong pag-alis sa Crimea. Sa isang panayam kay Mark Pagan, dating miyembro ng Russian State Duma, ngayon ay aktivista ng karapatang pantao. Ayon kay Lipset, si Putin ay nagsisimula ng umurong mula sa Crimea at naghahanda na ng paliwanag para bigyang katwiran ito sa publiko. Sinabi niyang hindi talaga planong ng Pangulo na mag-organisa ng makataong paglikas o Green Corridor para sa mga Rusong naiipit pa sa Crimea. Nakakahiya para sa Kremlin na humingi ng pabor sa Ukraine na itigil ang pang-atake para sa paglikas. Sa halip, planong Moscow na manahimik sa issue at ibaling ang sisi sa Ukraine kapag may namatay dahil sa lumalalang at mas mapanganib na sitwasyon sa rehiyon. Sa makataong pananaw, dapat ilikas ang mga tao at ang makakalis ay dapat dumaan sa tulay. Malinaw pero hindi mangyayari. Sasabihin ni Putin na namatay ang mga tao dahil sa Ukraine. Wala siyang pakialam kung ilang sibilyan sa Crimea ang mamatay, bata man o matanda, dahil sa kakulangan ng gamot, kuryente o gumaganang ospital. Ipinaglalaban niya ang sarili niyang digmaan at itinuturing
na pwedeng isakripisyo ang mga karaniwang Ruso. Sa parehong panayam, inilarawan din ni Lipsitz ang sitwasyon sa Crimea bilang pagkubkob. Sinabi niya, nagkulang ang tubig at naging di matatag ang kuryente matapos ang matagumpay na pag-atake ng mga Ukrainian sa mga infrastrukturang enerhiya. Bukod sa tulay ng Crimea, halos putol ang komunikasyon. Pinakamataas ang pila ng mga sasakyan palabas ng Crimea. Napagtanto ng mga Ruso na kailangan nilang umalis agad, nakakabahala at kakatwa. Pinapakita nito ang mababang kamalayan sa Rusya. Totoo, hanggang sa unang bahagi ng tag-init ng 2026, ang karamihan sa mga mamamayang Ruso ay tila naniniwala na ligtas ang Crimea. Marami ang nag-book ng bakasyon doon para sa mainit na mga buwan ng tag-init na gustong mag-relax sa mga resort, spa at beach ng peninsula, habang daan-daang libong mga Ruso ang maiulat na lumipat na sa Crimea ng permanente mula noong iligal na aneksasyon noong 2014. Marami sa mga taong ito ang nagdesisyon base sa sinabi sa kanila ni Putin. Sinabi niyang ang Crimea ay Ruso noon at magpakailanman. Iginiit niya na ligtas na ang lugar. Nagbalik na ito sa tahanan at hinihikayat ang mga Ruso na bumisita at bumili ng bahay sa peninsula, magtayo ng negosyo at ibipe. Naniwala ang mga tao kaya marami ang pumunta sa Crimea. Ngayon, napansin na nila ang pagkakamali nila. Pero para sa marami, uli na. Siyempre, hindi direktang tinatarget ng Ukraine ang sibilyan. Hindi ito gaya ng Russia. Hindi nila sinasadya o planadong bombahin ang mga bahay, ospital, simbahan at paaralan. Gayunpaman, sa pagputol sa mga linya ng supply papunta sa reyon, pinapaharap ng mga puwersa ng Kiev ang pagtira rito. Hindi lang para sa sundalo, kundi pati na rin sa mga karaniwang tao. Idineklara na ang state of emergency sa rehiyon. Bawal na sa karamihan ng lokal bumili ng fuel dahil sa sobrang kakulangan nito, at maraming mga bahay at negosyo ang nakakaranas ng paulit-ulit na pagkawala ng kuryente at kakulangan sa tubig din. Dahil dito, maraming Rusong nakatira o nagbabakasyon sa Crimea ang nagmamadaling umalis, na nagdulot ng milya-milyang pila ng mga sasakyan papuntang Kerch Strait Bridge. Maraming tao ang nagpo-post sa social media para ipahayag ang takot at pagkadismaya nila. Hinihikayat ang kanilang mga kababayan na umalis o manatiling malayo sa Crimea. Direktang pinupuna si Putin dahil sa tila kawalan niya ng aksyon. Muling nahihirapan ang mga tao dahil sa kayabangan ng presidente. May magagagawa si Putin tungkol dito. Pwede niyang ilihis ang tropa at mga rekurso para tumulong sa paglikas sa Crimea. Pwede niyang aminin ng hayagan ng problema at sabihin sa mga tao na ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para tulungan sila. Pwede niyang gawin ang marangal na bagay at magtatag ng humanitarian corridor para matiyak na makakatakas ng ligtas ang kanyang mga tao mula sa lugar. Pero hindi niya ginawa at malamang hindi rin gagawin. Sa halip, pinipili pa rin niyang manahimik. Umaasang hindi mapapansin ng ibang bahagi ng Rusya kung gaano nakasaklap ang kalagayan ng Crimea. Umaasa siya sa dati niyang taktika ng kasinungalingan at propaganda para pagtakpan ang krisis. Gayunpaman, ayon kay Dr. Orhan Dragas, eksperto sa seguridad at internasyonal na ugnayan mula Serbia, sa artikulo ng Kyiv Post, maaaring paulit-ulit sabihin ng telebisyon na ang Crimea ay pag-aari ng Russia magpakailanman. Pero hindi nito kayang patatagin ang grid, punuin ang mga tangke ng gasolina, tiyakin ang regular na supply, paikliin ang paghihintay sa tulay, o kumbinsihin ang mga pamilyang manatili sa lugar na hindi na nila pinaniniwala ang ligtas. Mula noong 2014, ginawang pangunahing simbolo ng politika ng pamahala ang Ruso ang Crimea at naging hiyas ng korona ni Putin. Ang aneksasyon ng tinatawag niyang hindi malulubog na aircraft carrier ang tila pinakamalaking tagumpay niya sa maraming taon. Kahit nang magsimula ang malawakang pananakop sa Ukraine, hindi kailanman nagmukang mapag-aalinlanganan ang kontrol ng Russia sa Crimea. Ang mga lugar tulad ng Donetsk at Luhansk ay inilalarawan bilang mga sona ng labanan at mga larangan ng digmaan. Pero nanatiling kalmado, matatag at tahimik ang Crimea. Isang magandang lugar para sa bakasyon at simbolo ng kakayahan ng Rusya na hindi lang kumuha kundi magpanatili ng teritoryo. Anuman ang naging takbo ng tinatawag na espesyal na operasyong militar sa Donbas, malamang iniisip ni Putin na aawitin pa rin ng mga susunod na henerasyon ng Ruso ang kanyang pangalan at ipagdiriwang ang kanyang pamana kahit matagal na siyang wala, habang nagpapasarap sa mga dalampasigan ng Black Sea sa mga susunod na dekada. Binuwag ng Ukraine ang pangarap na iyon sa pira-piraso. Ibinabalik si Putin sa realidad dahil sa pambihirang kampanyang Middle Strike ng Ukraine. Natuto sa nakaraan, ginaya nito ang koalisyon ng mga alyado sa digmaang Crimean, ang pulang hukbo ng digmaang sibil ng Rusya at maging ang mga bansang Axis noong ikalawang digmaang pandaigdig. Inihiwalay ang tangway at pinigilan ang supply nito. At halos imposibleng mapanatili ito. Walang saysay kung aminin ito ni Putin o hindi. Mismong mga nangyayari sa lugar ang nagpapatunay niyan. Palpak ang lohistika, hindi dumadaloy ang mga rekurso, at nagpapanik ang mga tao. Lahat ng palatandaan ay nagpapakita na hindi agad gaganda ang sitwasyon. Sa katunayan, malamang nalalo pa itong lalala. May mga sandata ang Ukraina na kailangan nito para ipagpatuloy ang kanilang kampanya at nagsimula na silang paigtingin ang kanilang mga pag-atake na mas marami ang naitala ngayong Hunyo kumpara noong Mayo. Halimbawa, pinasabog nito ang ilang barko ng Shadow Fleet na tinangkang gamitin ng Russia para magdala ng supply sa Crimea. Sadag at malinaw na kaya nitong umatake
o sirain ang tulay ng Kerch Strait kung gusto nito. Para sa mga unang taon ng digmaan, ang peninsula ay hindi lang ligtas na bakasyonan ng mga Ruso, kundi malaking sentro rin ng militar at lohistika. Isang timog na base kung saan maaring maglunsad ng pag-atake ang mga puwersa ng Kremlin sa Kherson at Zaporizhia o nagpapakawala ng mga misil at mga pulutong ng drone sa mas malalim na bahagi ng Ukraine. Ngayon, iba na ang sitwasyon. Gaya ng sinabi ni Dr. Dragas, ginanawa ng Ukraine ang Crimea mula sa isang ligtas na likurang zona tungo sa isang lugar na palaging lantad at hindi ito titigil, na nag-iwan sa atin ng isang simpleng tanong: ano ang susunod na gagawin ni Putin? Ayon kina Lipsitz at iba pa, posibleng hindi kayanin ng Pangulo ng Russia ang sobrang presyon. Naniniwala si Dragas na baka tangkain niyang paghiwa-hiwalain ang krisis sa sunod-sunod na maliliit na palusot, gumagawa ng kwento tungkol sa sabotahe at technical na aberya sa rehiyon. Binatikos ang lokal na administrasyon sa hindi pagpapanatili ng tamang pag-aalaga at kontrol at inakusahan ang Ukraine ng malupit na pag-atake sa inosenteng mamamayang Ruso sa rehiyon. Ganito kumilos si Putin, lagi niyang iniiwas ang sisi sa sarili at naghahanap ng masisisi. Maaring gumana ito sa ilang bahagi ng populasyong Ruso, pero hindi ito uubra sa daan-daang libo sa Crimea na araw-araw lumalala ang buhay. Ang mga nakakaranas ng brownout at kakulangan sa gasolina. Ang mga pamilyang hindi na makabukas ng ilaw o makakuha ng sapat na pagkain para mapakain ang kanilang sarili. At ang mga bakasyonistang napaniwala ng presidente at hindi alam na nag-book ng biyahe sa zona ng labanan. Gaya ng sabi ni Dr. Dragas, ang pangunahing kahinaan sa kwento ni Putin ukol sa Crimea ay nasa mismong katangian ng pangako niya. Hindi lang niya sinabi na pansamantalang sinakop ang Crimea o isa itong pinag-aagawang zonang militar. Sinabi niya na Ruso ito magpakailanman. Ngayon, siya rin ang tinamaan ng mga salitang iyon. Matuto pa tungkol sa mga krisis na hinaharap ng Pangulong Ruso sa videong ito, na tumatalakay kung paano ang ekonomiya ng Russia sa panahon ng digmaan ay dumaranas ng hindi pa nararanas ang hirap at mabilis nang papalapit sa tuluyang pagbagsak. O kaya, panurin ang video na ito para malaman kung paano ang isang maliit na baryo sa Ukraine ay naging imposibleng masakop ng Russia, na naging isa sa pinaka-nakakahiyang kabiguan sa kasaysayan ng militar ng bansa. Sa huli, huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show para sa mas marami pang agarang ulat sa balita at mapanuring pagsusuri ng mga pinakabagong balita mula sa digmaan ng Russia at Ukraine at iba pang labanan sa mundo.